Good morning, Esan family! Yan, congratulations po sa lahat ng top sellers at yung pumunta po ngayong hapon. So, magbibigay po ako sa inyo ng mga key points or effective na ginagawa ko po talaga. First tip ko po is follow the pipeline or the sales process. Ayan. Sa mga naka-attend na po ng training, or sa mga hindi pa po naka-attend, meron pong recorded training po kami ni Sis Janine Barreno po. Kaya panoorin nyo na lang po dun sa mga hindi pa po nakakapanood. Ayan. Practically po, kailangan din po kasi natin siyang i-apply sa daily na ginagawa po natin dito sa real estate. Most especially po yung pag-lead generation. Yan, sa pagkuha po ng prospect clients. Kasi kung wala po tayong pinapakausap, automatic po yan, wala po tayong iti-tripping, wala din po tayong i-follow up, at the same time, wala po tayong i-close na client. So, sa selling po kasi, ang pinaka-pinaglalabanan po natin dito is numbers game. Ayan. Second tip ko naman po sa inyo is correlation po siya dun sa first tip ko po sa inyo. Which is never took personal yung mga rejections. Kasi since yung selling po is a numbers game, need po natin magkaroon ng tough heart. Kasi kung mag-i-stay po tayo dun sa client na in-Indian po tayo, sino na po ba in-Indian dito ng client? Yeah. Ayan, kailangan po natin ng matinding tough heart. Ayun po. And then, apaka-madelay lang po tayo doon sa mga clients ngayon at yung mga clients na hindi nagsisin na po sa message po natin. So, ang suggest ko po talaga doon, iwasan po natin maghabol sa mga clients na gano'n. Kasi, mauubos lang yung oras po natin doon. Kasi marami pang clients na mas deserve dun sa value na ibibigay po natin sa client. Kasi we have our own value na kailangan po natin pahalagahan. And then, third tip ko po sa inyo is implementation. Lahat po ng sineshare ni Yesland, mga trainings, kung ma-attend po kayo ng training ni Yesland, and also yung mga leaders po natin, and also yung top sellers, baliwala lahat po yan kung hindi po natin i-implement. Kung nakikinig lang po tayo pero hindi tayo nagte-take actions, baliwala lang po yan. Kung mapapansin niyo po sa mga top seller po natin, hindi lang po sila basta nag-listen lang. Nag-take po sila ng massive action. So, goals and dreams never be a reality unless you take massive action. Ay lamang po at maraming salamat po. Mrs. Nicholas KCTC. Okay? Hello po, ako po si Mica de la Victoria. Daughter po ako ni SM Telma. Ayan. Gusto ko lang muna mag-thank you kay Yesland sa opportunity na to. Kay Broker Nikki, Broker Richard, sa mga leaders ko, Broker Arman, Broker Dayan, sa mami ko, siya yung SM ko, Telma po. And syempre kay Lord sa sales na binigay po ngayong February. Bale, January nag-struggle ako sa sales talaga. Wala pa akong sale nung past year po, nung 2023. Bale, January, nakahabol benta pa ako noon. And then ngayong February, naka 7 units po ako. Bale, yung 4 units po ay galing po sa FB Ads, sa Chera Verde. Yan, nagpapasalamat ako kay Kuya Mike, kay Ate Jo sa FB Ads na pagturo nila sa akin. At sa mga kaibigan ko na mabilis mag-reply pagka may kailangan akong details, yan, thank you sa inyo. Bale, 4 units sa Chera Verde, FB Ads yun. Lahat ng tinripping ko doon ay close po agad ng tripping the day na yun. Bale, yung 2 units naman po, KKK, sa St. Joseph Homes sa La Huerta. Malapit na siya sa amin, yung mga nakuha kong benta po doon ay taga sa amin lang din. Bale, yung isa, nag-tripping siya nung nagpasa na siya ng loan docs. Then yung isa hanggang ngayon, di ko pa nati-tripping pero nagpa-reserve na kasi nga kakilala ko. And then yung isa naman po ay sa First Park. Ayan, FB post naman po yun. So yun po yung benta kong 7 units this February. Ang masasabi ko lang po, maging consistent lang po tayo sa ginagawa natin. Then, ako po ay isang part-timer lang dito sa Yesland. Bale, full-time ako nag-office. 7 to 3 po ako nag-work. And then after po ng work, nag-deliver pa ako ng chicharon, ganyan, perfume sa mga suki ko dyan. Shoutout sa inyo, patuloy pa po tayo bumili. Ayan. At syempre, after pa po yung after ng pag-deliver ko,
Yun, nag-aaral pa po ako ng broker, 6 to 10 naman yun. Kaya ang sinasabi ko lang po is, hindi lang yung kung may trabaho ka, may ginagawa ka, makakapagbenta pa rin po tayo. Kung gusto natin, marami pa po tayong paraan. Ayun lang po, maraming salamat po. At lagi po natin isama si Lord sa lahat ng gagawin natin. Thank you po. Ayan. Ano ba yung magandang It's My Life? Anyway, good afternoon po sa inyong lahat. It's my life! Alright. Good morning, Yesland family! Sino po dito yung bukod sa ginagampanan bilang salesperson or broker ay meron pang full-time job? Taas ang kamay. Alright, so marami-rami rin, no? Mga 20 siguro, no? Palakpakan nyo po ang inyong mga sarili. Kasi hindi po madali yung ginagampanan yung trabaho. Kasi imagine nyo, Sabado ngayon, meron kayong trabaho, pero instead na nagpapahinga kayo sa bahay, nag-aaral kayo, umaattend kayo ng sisli. So once again, palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Ako po ay isang full-time employee din, katulad ninyo. Meron din akong trabaho, pero kapag Sabado at Linggo, humahasel pa rin po ako. Kasi alam nyo naman, kapag meron tayong pangarap, most likely hindi natin makukuha yun doon sa employment eh. Kaya nga nung isang araw, pag uwi ko ng bahay, siyempre galing ako sa trabaho, pagod, stress, meron kaming ginawang makina, kaso talagang hindi namin maayos. So, pag uwi ko sa bahay, medyo gloomy yung pakiramdam. Tapos, stress nga talaga sa traffic. Sinalubong po ako ng asawa ko. Meron siyang ibinalita sa akin. Sabi niya, Dad, Papa Jen, kasama tayo sa top seller sa sisling natin dito sa okay. So sabi ko, naku, teka, parang ayoko parang kailangan daw mag-speech tayo. Kaya lang, inutos niya sa akin, ikaw ang mag-i-speech. Okay. Nagalit ako sa sarili ko. Grabe ako naman, pagod na ako. So naisip ko, galit na galit ako talaga. Naghanap ako ng ng solid na bagay. Nakita ko yung notebook ko. Di ba, medyo matigas-tigas yun. So ngayon, pagbukas ko ng notebook, lumapit ako sa kanya, sabi ko. Kaya lang, nag-isip nga pala ako, teka, si Broker Bet, broker ko. Ako, salesperson. Kapag nagalit ako sa kanya, pwedeng i-dislodge niya ako. Diba? Kaya ang sabi ko na lang, ano yung gusto mong message na sabihin sa Yes Man? Ako na lang mag-deliver para sa'yo. Ayan, joke lang po, mahal na mahal ko po yung asawa ko. Ayan, kung ano yung ipagawa niya sa akin, gagawin ko po. Kanina umaga, nagising ako. Kasi nag-CR siya sa CR nung 4:00 ng umaga. Ngayon, pagbalik niya, hinawakan ko yung hita, gano'n lang. Wala akong sinabi. Pero sabi niya sa akin, love you, Dad. Wala akong sinabi ito, nagsalita. Pero ngayon, sabihin ko sa iyo yung gusto kong sabihin, Mami, sandali I love you. Anyway, meron lang po kami tatlong message lang. Number 1, momentum. Yung momentum po napakahalaga kasi dito sa Yesland, bawal po. Nung pumasok po ako sa Yesland, kabilin-bilinan sa akin yung broker ni Charles, hindi ko makalimutan to. Bawal ang tamad. Kailangan po masipag tayo dito. Okay? So ngayon yung momentum, kasi kapag let's say may isang buwan na hindi ka nakabenta, sinundan ng pangalawa, pangatlo, wala na yung momentum nyo eh. Kaya, huwag nyo tatanggapin sa sarili nyo na may mga buwan or 2 na hindi kayo makakabenta kasi nawawala yung momentum. Dapat po tuloy-tuloy tayo. Team Jerusalem,
nangarap kami, naging broker si Mama Beth noong July. Di ba? Sabi namin, ang galing nung Berlin, ang galing nung Lyon, di ba? Ang galing nung San Diego, talaga sobrang inspired kami sa kanila. So, nangarap kami, naging top 10 po kami for the next 4 months. Yung momentum po, tinuloy-tuloy namin. So, may kilala kayo, Joanna Rose Revilla? May kilala kayo? 4 months ago, malamang po hindi nyo siya kilala. Kasi first month, wala siyang benta. Following month, bumenta ng isa. Next month, bumenta ng 12. Okay? The following month, 13. Dahil po yun sa momentum. Kasi dapat, pag meron kayong momentum, huwag niyong pigilan. Kasi baka maudlot. So tuloy-tuloy, sayang yung kita. Di ba? Next item natin is numbers game. Yung numbers game, sobrang ang ganda ng epekto sa buhay ko nung natutunan ko yan. Ang tagal ko na, 50 years old na ako. Nung na-encounter ko yung numbers game dito sa years, galing pala nun. Biruin mo, meron kaming bagong salesperson. No? Yung bagong salesperson na yun, kinausap niya ako. So sabi niya gano'n, alam mo, Papa Jen, ang dami ko ng inopera ng bahay pero hindi bumibili. Alam mo, tuwa-tuwa siya. Sabi ko, parang baliw ka ba? Ang trabaho natin magbenta, pero natuwa siya kasi marami daw siyang inopera, nag-say no. Pero in the end, sabi niya, okay lang yun. Kasi the more no na nagnuno sa akin, palapit na yung yes ko. Ano din nangyari? After 3 months, top seller po siya. Alright? So yun lang po. At time's up na ako. Pero believe, last na, the power of prayer. Hindi po ako pray for your family, pray for your health, pray for any concern sa buhay nyo. Kasi kung hindi ako nag-pray, alam mo nyo, lagi kong pinipray talaga Team Jerusalem, Yesland Realty. Kapag nagpe-pray ako, ewan ko, ang lakas ko kay Lord, lagi niyang binibigay. So yun lang po masasabi ko, pray. Ako po si Papa Jen, maraming pong salamat. Hello, Yesland family! Sorry, mag-iyain pa. Ang gusto ko lang i-share is yung mga na-achieve namin ni Mike. First is to take risks and take action. Yan talaga yung unang-unang ginawa namin mag-asawa. Bago ako sumali dito, hindi pa rin talaga ako fully 100% dedicated na seseryosohin ko tong realty. Kasi lagi kami nag-uusap ni Mike gabi-gabi ng mga future plans namin. Like, parang hindi namin siya ma-achieve kung si Mike lang yung gagawa nun. So, nag-iisip kami kung ano ba yung pwede nating gawing extra income na ganyan, na hindi mauubos yung oras ko. Ako po kasi personally, ayoko pong mag-work sa company dahil meron po akong 2 baby and hindi ko parang gustong isakripisyo yung time ko para mawalay sa kanila and hindi ako sanay din talagang maiwalay sa mga bata. So, naghahanap ako ng work na perfect para sa mga full-time mommy gaya ko. And itong Yesland, which is real estate, yung nakita kong opportunity para sa akin, para sa amin ni Mike. Na talagang dito namin nakita, super linaw, dito namin nakita ni Mike lahat na yung goals namin is ma-achieve namin with the help of real estate. Ayun po. And then, yung sa ating social presence, yung social media presence, kailangan as much as possible yung mga pages natin, gawin natin silang active. Yun kasi yung nakikita ko ring plus factor. Hindi naman po mahalaga na marami tayong likers or followers. Hindi po mahalaga yun eh. Ang maganda po kasi dyan, nakikita ng clients na mag-visit sa page natin, na active yung page natin. Hindi naman po kailangan lagi yung sale. I-take advantage po natin yung ginagawa ng Yesland, yung mga posters po nila. Pwede naman po natin gamitin yun. And napakalaking factor po nun. And then, seek mentorship. Andyan yung mga brokers natin, yung mga leaders. Lapit lang po tayo sa kanila kapag may mga kailangan tayo. Also,
napakalaking bagay po talaga lahat sa atin ng mga trainings na binibigay sa atin ng YESLAN, ng mga leaders natin. Kasi honestly, yan po talaga yung nagdala sa amin dito ni Mike. Yung mga kung bakit, hindi rin naman po dahil lang yun sa Facebook ads. Syempre dahil din po yun sa System 8 natin and sa mga trainings na binibigay sa atin ni YESLAN. Isa po talaga yun sa nakahelp kung bakit nakakabenta kami. And talagang ina-apply namin ni Mike yun. So napakalaking bagay na magsisik tayo sa mga mentors natin ng mga trainings or makikinig tayo lagi. Tsaka lagi lang din tayong umattend. Kami ni Mike, lagi kami umattend ng Sizzlings. Kasi nai-inspire talaga kami sa mga top seller. Talagang sabi ko noon, parang nakita akong top seller nung unang attend ko dito ng Sizzlings, si Julie, si Janine, si Nico. Sabi ko, balang araw magiging top seller din ako. And then, fourth is embrace technology. Alam naman po natin na ngayon is ang platform na po natin is through social media, which is Facebook, TikTok, meron na rin po akong nakikita sa Labudi, and then LinkedIn, which is yun po yung binibigay sa amin ni Broker Nikki na soon is mas magiging active na, and then YouTube, marketplace, mga ganyan. Napakarami po kasing platform na libre lang na pwede natin gamitin talaga. And hindi naman po, depende na lang po yun sa inyo kung saan kayo parang feeling nyo mas magpupus or mas makikilala. Tapos, balikan ko lang din po pala yung sa take action to. Kasi I remember bago ako sumali dito, ang gusto ko lang gawin is mag-post lang ng mga picture. Ayoko po ng video kasi nahihiya po ako and parang hindi po ako komportable. Pero ginawa ko po yun, yung mga video ko sa Tierra Verde, kung mapapansin nyo, hindi ako nakangiti. Kasi hindi ako masayang ginagawa siya. Pero gustong-gusto siyang gawin ni Mike. So sinusunod ko naman siya, pero minsan talaga feeling natin tama tayo, pero yung mga partner natin yung tama. Tapos, second is, gustong-gusto niya ako mag-voice over. Gustong-gusto niya akong mag-voice over. Actually, yung nakikita kasi namin may potential now is yung video with voiceover. Napakalaking impact nun sa mga clients and sa social media platforms natin. Noong una, ayoko pong mag-voiceover kasi hindi ko type pakinggan yung boses ko. Nag-aaway kami, ano ba, huwag mo kong pilitin, ganyan. Nagagawin ko yan, wag lang ngayon, ganyan. Tapos, na-share ko kay na Broker Nikki sa Gen Z, na napakalaking bagay. Para sa akin kasi maliit na bagay lang yung pag-voice over para kay Mike, ganyan sa akin. Pero napakalaking impact pala nun kapag nagawa mo na yung mga fear or yung mga small things na feeling mo ayaw mong gawin or hindi mo kaya. Hindi natin alam na yung maliliit na bagay, yun yung maglilid sa atin sa success. And then, set goals. Kami ni Mike, ang sinet namin goals is monthly sales. Gusto lang namin talaga ni Mike is yung makabenta ng isang beses sa isang buwan. Pero thank you Lord kasi binless niya kami with 12, 13 units na hindi po talaga namin ina-expect. Pero I know naman po, na bago naman po namin ma-reach ni Mike yun, hindi naman po laging nasa momentum. And it's okay po. Kumbaga ina-enjoy lang po namin yung opportunity na meron kami ngayon. Also, yung momentum na yun is igagrab lang natin. Igagrab lang natin yung opportunity na yun na binless tayo ni Lord sa mga bagay na hindi natin ina-expect. Bago naman talaga natin makamit yung mga gusto natin, marami tayong trial and error na gagawin. Also, lastly is si Lord. Huwag natin siyang kakalimutan kasi siya talaga yung number one na lagi namin kinakausap ni Mike. Like, pag magti-tripping kami, Lord, guide us, kayo na po yung bahala sa amin. Kasi siya yung pinakang naglilid sa atin sa mga pangarap natin. Ayun lang po. Thank you so much.